Nandito na naman po muli ang magsasakang pastor o si Blessed Farmer TV na magbibigay ng inspirasyon, motivation patungkol sa mga karakter sa banal na kasulatan, at ang ating devotion po araw-araw ay nagpapatuloy. Anyway, bago po ako magpatuloy ay mega love shoutout po sa kay Doktora Christine Paredes na siya po nag-alaga sa aking manugang noon siya ay nasa ospital, sa Doctor's Hospital. At salamat din po sa mga staff ng mga nurses at lahat ng nag-alaga sa aking manugang. Salamat po sa inyo. Ganon din doon sa mga discounted. Ayan, salamat po sa inyo at hindi nyo po kami pinabayaan, lalong higit ay ginamit kayo ng Panginoon sa ministeryo na ito. Kaya i-bless po kayo ng Panginoon Diyos. Okay, magpatuloy po tayo. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay kapupulutan po ng aral. Ang ating isa sa mga karakter sa Biblia ay talaga po namang napakatibay ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Ito po ay walang iba kundi si Naomi. Tingnan po natin sa Aklat ni Ruth, chapter 1, verse 1. Ganito po ang sinasabi. Nang ang Israel ay pinumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi ng mga taga Bethlehem, Juda ay pansamantala munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kelion. Ito pong ating devotion ay pinamagatan kong ang simulang daan pabalik. O yan po, ang simulang daan, hindi pa nga po nakakapunta doon sa dulo, pero yung pabalik na agad. So kaya, ito ay makikita natin sa mga istorya na ito ni Ruth ay kakaiba. So ang tanong ko po sa inyo, ano mangyayari kapag nalaman mong malayo ka sa bahay mo ng mahabang panahon? Anong iyong mararamdaman kung matagal ka nang hindi nakakabalik sa iyong ancestral home o ancestral house? Si Naomi ay malayo sa Bethlehem sa lupay ng Juda sa mahabang panahon dahil nga sa kahirapan. Siya at ang kanyang asawa ay lumipat sa Moab dahil sa tagutom, at ang kanilang mga anak na lalaki lumaki doon na nakapag-asawa. Siyempre po, pag kami sa lugar natin at nagkaroon tayo ng tagutom o kahirapan o iba pa mga walang trabaho sa lugar nyo, lilipat kayo na ibang bayan o lugar para doon kayo ay mamuhay ng mas maayos. Hanggang sa ang mga anak ni Naomi ay nagkaroon na ng sari-sariling pamilya. Naranasan din ni Naomi ang matinding kalungkutan. At sa mahabang panahon na yon ay namatay po ang kanyang asawa. At hindi kalaunan, ganoon din ang kanyang mga anak ay namatay. Ibig sabihin, nag-iisa na lang po siya. Ang pagiging balo ng mga panahon yon ay napakahirap, mga kapatid, mga magulang. Mahirap sa sitwasyon ni Naomi na nag-iisa, na wala siyang katuwang sa buhay. At dahil sa panahon na yon ay ang mga lalaki lang po ang inaasahang magbigay ng pagkain, tirahan, o ano pa mang moral at spiritual support. Kaya nang marinig ni Naomi ang Diyos na nag-udyok sa kanya, may isang tinig na nagpahayag sa kanya na nagmula sa Diyos na siya ay bumalik na doon sa dati niyang tinitirhan na walang iba kundi ang Bethlehem. Maaari nung nagparamdam ang Panginoon Diyos ay ito na ang dahilan at madama sa ating buhay na ang Diyos ay nasa atin. Mga kapatid, mga magulang, nanunood ang ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Nagmamasid po siya. At kung minsan, ang pinakamahirap na sitwasyon, maaari tayong naaakit o hanapin siya sa panibagong paraan. At dumarating sa buhay natin
katulad ni Noemi, ay hinihiling niya sa Panginoon Diyos yung bagong daan na kanyang tatahakin. Sa kwentong ito, gaya ng nalaman sa ibang mga pagkakataon, ibinabalik ng Diyos si Noemi sa lugar ng dahil mayroon siyang espesyal na plano para sa kanyang pamilya. Mga kapatid, minsan nagpapahayag ang Diyos sa iba't ibang kaparaanan na kung paanong ibalik natin ang ating buhay sa larangan ng ating paglilingkod. Marahil ikaw ay nakikitungo sa ilang uri ng kahirapan. Dumadaan ka sa mga pagsubok. Marahil ito ang mga pagkamatay ng iyong pamilya, nawalan ka ng tahanan, dumating ka sa matinding pagsubok, dumaan ka sa mga pagkakasakit, at kawalan ng iyong pinansya. Isa ito sa mga problema na dinadala mo ang iyong sarili na halos wala ka ng pag-asa. Pero ano man ang dahilan, ang mahihirap na sitwasyon ay maaring mag-akay sa atin na tumuon sa kabutihan ng Diyos nung kung paano niya tayo binigyan ng spiritual na tahanan. Ano man ang ating kalagayan, ano man tayo ngayon, naway tulungan tayo ng Diyos na makita ang ating tunay na tahanan ay matagpuan lamang sa pamamagitan ni Kristo na kanyang anak. Mga kapatid at mga magulang, si Noemi hindi nakakitaan kung paano ang Diyos ay sisihin sa kanyang buhay. Kung hindi nakinig siya sa plano ng Diyos, tulad natin, hanapin natin yung daan pabalik dahil mas kailangan natin ng Kristo, mas kailangan natin ng Diyos sa buhay po natin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen at Amen.